Ngayon po, ang aking dadaling mensahe ay pinamagatan ko pong God has super duper good plans for you. Praise God. Ano po? God has super duper good plans for you. Ano pong ibig sabihin ng super duper? Ibig sabihin yan ay great plan. Ibig sabihin ng super duper, great, amazing, terrific, wonderful. Ano po? Napakagandang superlative o adjective, no? God has super duper good plans. So, yung pong good plans ni Lord, super duper. Amen? Praise God. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa inyo ngayong gabi sa amin pong nakikinig na mga bisita. God is telling you, He has super duper good plans for you. Yan ang nakasabi sa Jeremiah 29:11. Basahin natin ang Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11. Lagay po ninyo sa inyong mga comment box, Jeremiah 29:11. Ang ganda po, no? Mula po nung mabasa ko po ito, o hindi ko na ma-recall kung nabasa ko o narinig ko sa pangangaral, no? Nung ako po ay binata pa, tumatak na po ito sa aking puso. Itong Jeremiah 29:11 na to. At alam ko po, sa inyo, marami sa inyong mga kapatiran ko dyan, tumatak ang Jeremiah 29:11. Amen? Lagay nyo nga kung tumatak nga sa puso ninyo ang Jeremiah 29. Sabihin ninyo sa comment box, tumatak sa puso ko ang Jeremiah 29:11. Eh bakit namang hindi tatatak po ito? Napakatinding mensahe ng Jeremiah 29:11. Sabi na ni God dito, nagsasalita si God, for I know the plans I have for you. Alam ng Diyos, merong plano ang Diyos at alam ng Diyos ang kanyang plano sa iyo. Ito pong verse na to ay pwede nating angkinin. At kahit sa oras na to ay sinasabi ng Lord sa inyo through the Holy Spirit na si God, kilala ka niya. Kilala ka ni Lord. Yung iba po sa inyo, hindi niyo ako kilala. Yung mga nag-invite siguro, kilala nila ako. Ako po si Pastor Ronald Ocampo. Wini-welcome ko po kayo sa Christ the Living Hope Community Church, online church na ngayon. No? Kilala ako ng mga nag-invite sa inyo. Pero hindi ko po kayo kilala. At ang prayer ko ay makikilala ko rin kayo later on sa aking buhay. Face to face. Ano po? Pero, si God, ang ating great God na si Yahweh, kilala ka niya. Kilala ka niya. Sabihin mo sa kaibigan mo, kilala ka ni God. Kilala ka ng ating Panginoong Diyos. No? He knows you. And in knowing you, He knows His plans for you. Alam po ninyo, ngayong pandemic, maraming mga planong nasira. Mga plano ng taong nasira. No? Maraming mga individual plans, no? Yung mga kumpanya, mga business, ang dami pong mga nasirang plano. Why? Ito pong pandemic na to, gusto po ng Panginoon na mag-intervene sa ikot ng mundo. Gusto ng Panginoon na kumilos sa mundo ngayon in a way na talagang alam na alam, no? At gusto kong maintindihan mo, si Lord, gusto niyang kumilos at kumikilos na nga ang Panginoon ngayon sa iyong personal na buhay. Hindi aksidente na ikaw ay nakikinig ngayon sa akin at naririnig mo ang Jeremiah 29:11. Alam ng Panginoon. Kilala ka niya. Kaya sa oras na to, pakinggan mo.
ang Jeremiah 29:11. Nasira man ang mga plano mo, ang gusto ng Panginoon ngayon, ang fully mag-grasp mo, ay may plano siya sa iyo. At ang plano niya sa iyo, because He is perfect in goodness, He is perfect in love, He is perfect in wisdom. Aba, yung plano niya para sa iyo, super duper good. Super duper good. Pakisabi sa inyo pong mga comment box, super duper good. Super duper good ang plano ng Panginoon sa ating buhay. So ano po yung mga plano ng Panginoon na to na super duper good? Number 1, gusto ko pong maintindihan ninyo. Ang matinding kasama sa plano ng Panginoon sa iyo ay yung God has the super duper good plan to prosper you. He has a super duper good plan to prosper you. Lagay ninyo, prosper. Sa Jeremiah 29:11, ulitin po natin. No? Ulitin natin ang salita ng Diyos. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to what? Prosper you. No? Yun ang plano ng Diyos. Ikaw ay pasaganain niya. Pastor, ano naman itong nangyayari ngayon? Na mukhang hindi yata ako sumasagana ngayon. No po, nagkaroon po ng survey. Yung mga na-survey, more than 50% naghirap sa buhay. No? At siguro mga 30% ang mga konting naghirap. Pero 2%, may mga 2 to 3% yata na umunlad ang kanilang buhay. So, posible palang umunlad, di ba? Posible palang umunlad. No? Kagaya ng mga naghahalaman, umuunlad ang buhay nila ngayon. Yung mga nagtitinda ng plants, pasok. Kagaya ng mga shipping services, no? Yung mga Transportify, ganon, mga iba-ibang delivery companies, no? Kumikita sila ngayon. So, gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid, na I believe na ang plano ng Panginoon hindi nagbabago. Meron mang pandemic ngayon, gusto kanyang i-prosper. Gusto kanyang i-prosper. Kaya lang, kailangan timingan lang. Timing, no? Kaya kailangan nagpipray. Pero meron akong isang tip para mag-prosper. Lalo na sa mga bisita namin, no? Yung mga kapatid ko dyan, ito yung tip, Joshua 1:8, para mag-prosper. Ito kasi yung gustong-gusto ng mangyari ng Panginoon ngayon, itong Joshua 1:8 eh. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it. Sabihin nyo lahat, meditate. Meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way what? Prosperous. And then you will have good success. So, ang pinaka-tip ni Lord para ikaw ay mag-prosper ngayon, gawin mo yung Joshua 1:8. Ano yung Joshua 1:8? Meditate in the book of the law. Meditate. Dito, this book of the law, the Bible, mag-meditate ka day and night ngayon. Day and night. Magbasa ka. Kaya ka nakikinig ngayon sa akin para sabihin ni Lord sa iyo na dito mo siya makikilala sa Bible. Dito kayo magkakaroon pagkakilala sa ating tunay na napakabait na mapagmahal na Diyos. At dito mo malalaman ang mga instructions ni Lord sa iyo dito sa Bible. Amen? Meditate. At sabi dito, observe to do according. Ibig sabihin, sundin. At kapag meditate mo to, sinunod mo, sabi ng Bible, you will make your way prosperous. Amen? Lahat ko na naniniwala sa Joshua 1:8, sabihin ninyo sa inyong comment box, naniniwala ako sa Joshua 1:8. Amen? So that is the super duper plan ng Panginoon. Di ba? You want to prosper? I believe, kung hindi man 100%, majority of the people want to prosper. And how to prosper? God. Observe the Word of God. Number 2, from Jeremiah 29:11, na ating na mensahe ni Lord sa iyo ngayong gabi, ito,
God has the super duper good plan not to harm you. Ang Panginoon po, ayaw niya tayong masaktan, no? Ang Diyos po ay hindi niya plano na sirain yung ating buhay. Kaya yan ang sabi ng salita ng Panginoon, Jeremiah 29:11. At tumatatak lang ngayon ang salita ng Diyos sa iyong puso na Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. And what? Not to harm you. Amen? Not to harm you. So kay God, hindi ka mapapahamak. Amen? Pakisabi sa inyo pong comment box, hindi ka mapapahamak kay God. At hindi kay papahamak ng Diyos. Amen? Mahal ka ni Lord. Mahal ka ni God. Hindi ka niya ipapahamak. No, kaya kapag ikaw ay nanalig sa ating Panginoong Diyos na si Yahweh at ikaw ay sumunod sa kanyang salita, hindi ka mapapahamak. No? Hindi ka mapapahamak sa mga pagsunod sa ating Panginoon. At gusto kong sabihin sa inyo, ngayon pa lang yung Revelation 12:11, no? Para po kontrapahamak. Kasi maraming mga gawa ang demonyo na kapahamakan eh. At para makontra natin yung ito, may empower kayo dito, para makontra natin ang kapahamakan ng Diablo, yung harm ng Diablo, kailangan alam mo yung Revelation 12:11. Ano to? And ito po yung mga Christians, and they overcame him. Sino yung him? Si Satan. The Christians overcame Satan by the blood of the Lamb. Sino yung Lamb? Jesus. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Dampo ninyo, sa mga maraming kapahamakan ngayon na nagaganap, lalong-lalo na sa pandemic na to, itong COVID-19, kailangan mong maintindihan, hindi kay papahamak ng Lord. Basta sabihin mo lang, I'm covered by the blood of Jesus. Sige, sabihin natin lahat, I'm covered by the blood of Jesus. Kayo po na bisita namin, I'm covered by the blood of Jesus. Yun po yung araw-araw na sabihin po ninyo para hindi po tayo ma-harm ng COVID at ng lahat ng gawa ng demonyo. Amen? The blood of Jesus is powerful. Kahit ngayon ka palang nakikinig, sasabihin ko po sa inyo, the blood of Jesus Christ that He shed on the cross is powerful to protect us from all harms, especially demonic harms. Amen? Yan, diyan ka mapoproteksyonan ni Lord. You should know to declare the power of the blood of Jesus. Amen? And number 3, na makikita natin sa Jeremiah 29:11, na ngayon ay talagang bumabaon na lalo sa iyong puso, Jeremiah 29:11, kapatid, at bisita po namin, God has the super duper good plan to give you hope in all the troubles in life. Ay, nako, dami hong naghanap ng hope ngayon. Kanino po makikita ang hope? Sa Diyos, kay Yahweh, sa ating Panginoong Hesus. Sa Kanya makikita ang pag-asa ngayon. Pag-asa, nagaganda ang mga pangyayari. Amen? You know, yun nga, ang dami yung trouble sa buhay. Itong pandemic na to, sobra talagang trouble na binigay sa atin. Amen? At marami pang iba-iba pang mga trouble na nagaganap niyan. No? Hindi lang sa finances, hindi lang sa health. Minsan, nagkaka-trouble sa mga pamilya. Sa Amerika po, ang isa sa mga pinakamatinding nangyayari ngayon, nagkakaroon ng mga domestic violence. Kasi hindi sila sanay magsama-samang magpapamilya sa isang bahay ng matagal. No? Ang dami ho. Pero sa Amerika talaga, sobrang ngayon. Meron mga rally-rally ngayon doon. No? But anyway, I'd like you to understand this. Sa buhay talaga dito sa lupa, maraming troubles. At ngayon nga, nandito ang pandemic. Pero you know what? There is hope. May pag-asa. Huwag kang mako-confuse. May pag-asa tayo. Gaganda ang ating sitwasyon. At alam nyo, gusto kong i-share sa inyo ang aking life verse.
Yung Romans 8:28. Romans 8:28, ito yung pinaka-tip kong verse para makita mo talagang matindi yung pag-asa ngayong gabi. Ito. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. You know what? This verse says na God is sovereign. God is in control. At itong nangyayaring ito na pandemic, o anumang trouble pa, kakaibang trouble pa na nagaganap sa buhay mo ngayon, all things work together for good. All things work together for good. May buting idudulot yan kapag ka nagtiwala ka sa Diyos. Mabuti ang magaganap dyan. Kasi malalapit ka sa Diyos. Tatawag ka sa Diyos na buhay, kay Yahweh. Tatawag ka kay Jesus Christ. At ang pinaka-importante kasi sa buhay, yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaya, alam mo, all things work together for good. Yung mga Christians ngayon, talagang napapalapit kay Lord. May mga revival na nagaganap sa iba't ibang mga panig ng mundo na ngayon. At kapatid ko, praise God, kakaroon ka na ng revival, ha? Kaya yung mga ibang mga Kristiyano na imbis na revive ng hina at ng lamig, sabihin, pag-pray natin sila at i-connect natin sila kay Lord. I-connect natin sila sa fellowship, sa Word ni God. Amen? But I'd like you to understand this. No? The plan of God is to give us hope in all our troubles. I'd like to tell you this. May solusyon ang iyong trouble. Sabihin mo sa comment box, may solusyon si God sa trouble. Huwag kang mako-confuse. Huwag kang magiging hopeless. Ngayon, kaya ka nag-tune in ngayon, nakikinig sa akin, at sinasabi ko sa iyo, ang Jeremiah 29:11, sinasabi ni Lord sa iyo, bibigyan niya ng solusyon ang problema mo. All things work together for good. May gandang idudulot ang problema na yan sa buhay mo. Now, sa mga Christians, lalang tatatag ang faith. Sa iyo, makukonekta ka sa Diyos, kay Kristo Jesus. Amen? Ang ganda ng plano ni Lord, ha? May pag-asa kay Lord. May pag-asa. Amen? Praise God. Tutulungan ka ni Lord, ha? Mananalig ka lang ngayong gabi. Kaganda ang sitwasyon mo kay God. And last, na gusto ko ipaliwanag dito sa Jeremiah 29:11, God has the super duper good plans for your good and great future. No? Yun nga, no? Connected sa hope. Future. Itong sitwasyon natin to, magdadala ito ng magandang future natin ito. Lagay natin ulit, Pastor Aro. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in what? A future. No? Kung may nagsabi sa iyo na wala kang future, ay kina-cancel ko yan in Jesus' name. Kung nasabi mo wala ng future, I cancel that. Be set in Jesus' name. Kay God, Yahweh, may future. Kay Jesus, may future. May future ka. Maganda yung future mo. Sa mga may sakit, may future. Gagaling ka in Jesus' name sa iyong sakit, kapatid. Magiging testimony mo yan. Sa mga na-bankrupt, nawalan ng trabaho, may future ka, kapatid. Bibigyan ka ng Lord ng trabaho. Basta ngayon, start mo na yung day and night na pag-meditate sa kanyang word at pagsunod. No? So, anumang trouble nyo ngayon, yung pandemic na to, may future. Kay God. Kay God, Yahweh, mayroong future. Amen? Meron tayong future. Ano po yung salita ng Diyos? Ito Proverbs 3, 5, and 6. Ito lang ang gusto ko sabihin sa inyo. Para tumindi yung future natin, no? Maging maganda talaga yung future natin. Ito. Proverbs 3, 5, and 6. Ilagay nyo. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He shall direct your paths. Ang tindi, Gusto ko sabihin para
para sa ating good and great future. Trust in the Lord. With all your heart dapat, ha? Magtiwala sa Panginoon ng buong puso. At ito yung sabi ng Proverbs 3 verses 5 is, lean not on your own understanding. Huwag ka nang aasa sa sarili mong katalinuhan. Huwag sa sarili mong katalinuhan. Magtitiwala ka na lang kay God ngayon ng buong puso. At ang sabi ng salita ng Panginoon, pagka ginawa mo yung buong puso pagkatiwala, at hindi sa iyong sariling kaisipan, sa iyong sariling diskarte, alam nyo anong gagawin ng Diyos? In all your ways, acknowledge Him. Pagka sinabi mong in all your ways, acknowledge Him, parati ka nagpipray dito. No? Parati mong hinihingi yung gabay ng Panginoon dito. Alam nyo ang pangako niya, He shall direct your paths. Yan, ida-direct ng Lord ang path mo. Nako, you don't only have a good future, you have a great future. Yan ang Jeremiah 29:11. And before I finally close, gusto ko sabihin sa inyo, no? Siyempre, yung future, yung iniisip natin, yung buhay dito sa lupa, no? Hanggang sa ating punto ng kamatayan. Pero you know what? Si Lord, iniisip niya, hindi lang yung buhay mo dito sa lupa na hanggang sa araw na ikaw ay mamamatay na bibigyan ka niya ng magandang buhay. No? Magandang future. Hindi lang doon. Ang gusto mong sabihin ni Lord ngayong gabi, before na magkahiwa-hiwalay tayo, ito, huwag kang aalis dyan, pakinggan mo to, yung future ng eternity. No? Pagka namatay tayo, meron pang pangalawang buhay. Yun yung future na importante. Kasi, ang Panginoong Hesus, sinugo ng Ama dito para sabihin na mayroong impyerno at mayroong langit. So, after our life here on earth, matapos yung buhay natin dito, yung future na yon na eternal destiny, it's either pupunta ang kaluluwa sa impyerno o sa langit. Ngayong gabi na to, nakapakinig ka, nilid ka ng Holy Spirit. Sinasabi ng Holy Spirit sa iyo ngayon, ayaw kanyang pumunta ng impyerno. Ang good and great future mo, hindi impyerno. Your good and great future is in heaven. Heaven! To be with God forever. John 3:16, my last verse, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sinasabi ni Lord sa iyo ngayong gabi, John 3:16, mahal na mahal ka niya, kaya ka nandito ngayon nakikinig. God is telling you, He's speaking to your heart, God loves you so much. And Jesus Christ died for your sin para hindi ka mapahamak in the future. Bad future yun eh. Ang mapunta sa impyerno, naku, bad future yun. Ang pinaka-the best na future, magkaroon ng buhay na walang hanggan, mapunta sa langit kung nasaan nandun ang trono ng Diyos, kung nasaan ang ating Panginoong Hesus, at nandoon ang perfect place. And sa heaven, magiging maglalaho din yung ating mga imperfection. Magiging perfect yung eyes, mind natin, everything. Amen? So, praise God, nakinig ka kapatid. Salamat, tinanggap mo ang Jeremiah 29:11 ngayong gabing ito. Pero before na tayo magkaiwalay, gusto kong manalangin para sa iyo. Ang gagawin mo para ikaw ay mayroong good future ng heaven, believe in Him. Believe in the begotten Son. Believe in the Lord Jesus Christ as your Savior, Lord, and God. And you will not perish, but you will have everlasting life. Wow, what a great future, no? Yun ang great future ng lahat na nananalig kay Jesus, ang mapunta sa langit. And before I finally close also, no? Gusto ko lang maintindihan mo, yung Jeremiah 29:11, no? Papakita ulit ni Pastor Ruth.
Ang Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." Makiklaim mo lang yan kapag ikaw ay belong kay God. Kapag ka ikaw ay, you belong to the people of God. And how can you belong to the people of God? Ito, itong Jeremiah 29:11 na to kasi, this promise is only to those who belong to His people. And you will only belong to the people of God if you believe in Jesus and accept Jesus Christ into your heart. You can claim sa Jeremiah 29:11. Makiklaim mo rin ang John 3:16. You will have everlasting life. Amen? At alam mo, yun magmula sa gabing ito, maiintindihan mo na ang dakilang plano ng Panginoon sa iyong buhay. At ang mga susunod pang araw, lalo mo maiintindihan ang meaning and purpose ng buhay mo na kay Kristo. Amen? So, inanyayahan kita ngayong gabi, bago tayo may kulay, tangkapin mo si Jesus sa iyong puso. Si Jesus ngayon ay nandito sa ating kalagitnaan. Nandyan siya sa tabi mo. Kumakatok siya sa puso mo. Invite mo siya pumasok sa puso mo sa prayer. Invite mo siya, sabihin mo, Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa puso mo. At sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, I trust you with all my heart. I believe in you with all my heart as my Savior. Forgive me of my sins. And tonight, Lord Jesus, I commit my life to you. If you say that prayer, wow, you will have eternal life and you can claim Jeremiah 10:11. Can I lead you in prayer of accepting Christ? Please. Lead kita mag-pray, ha? Yumuko tayo. Yumuko tayo. Ilagay mo ang iyong isang kamay sa iyong puso at sabihin mong panalangin na to na pagtanggap kay Jesus at pananampalataya kay Jesus. Huwag kang mahiya. This is a special moment between you and the Lord right now. Sabihin mo, Lord Jesus, binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Tinatanggap ko po kayo sa aking puso. At ngayon din pong gabing ito, buong puso din po akong nananalig sa inyo as my Savior. You died on the cross for my sins. And this evening, Lord Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At magmula sa gabing ito, Lord Jesus, aking iniaalay, aking dinededicate ang aking puso sa iyo at ang aking buong buhay sa iyo. Hindi na ako magtitiwala sa aking sariling isip. I will just trust you with all my heart. Direct my paths, Lord Jesus. Sige, sabihin mo, Lord Jesus, you are my Lord. Sige, sabihin mo, Jesus, you are now my Lord. I fully believe in you. You are my Master, Lord Jesus. Amen. Have you followed my prayer? You prayed along with me? Kung tinanggap mo si Jesus, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Praise God! Tinanggap mo si Jesus sa araw na ito. At ikaw, John 3:16, mayroon kang eternal life. Yan ang iyong good and great future. At ang Jeremiah 29:11, hindi ka lang kabilang sa mga tao ng Diyos. Sabi ng John 1:12, ikaw ay anak ng Diyos. John 1:12, ikaw ay anak ng Diyos. At matinding ipufulfill ni Lord ang plano niyang maganda, super duper good plans niya sa'yo. Ipufulfill niya yun as you trust Him with all your heart and as you obey Him. Amen! Praise God! Let us pray! Let us close in prayer. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Minsan pa, ang iyong mga dakilang mga salita ay naipahayag ang Jeremiah 29:11 and other verses from the Bible. And I pray, Lord, that your words will continue to work deeper and deeper into the hearts of everyone, especially sa aming mga in-invite sa aming Seed Saturday. Thank you, Lord. Lord, right now, I pray, kayo po maging kahit sa kanila na napi-feel ng hopeless. In Jesus' name, nire-review ko pong confusion at ang hopelessness and depression and despair in Jesus' name. Ano man ang kalungkutan na nararamdaman mo, nire-review ko yan, ang Espiritu yan, in Jesus' name sa iyong buhay. At ngayon, be filled with a hope. Be filled with faith. May faith ka ngayon na ikaw ay magtitiwala kay God. All things work together for good. Amen? I pray and declare blessing upon your life.
I pray and declare no harm will befall upon you. The blood of Jesus covers you. The blood of Jesus is your protection. Thank you, Lord, Father God. All glory to your name. And right now, I pray in the name of Jesus, pagpalaan niyo po pati soul and spirit, finances, at family nila. This is my prayer, Father in heaven, in Jesus' name. And everybody will say, Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah!